mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Bago ang malaking rally sa Luneta at EDSA, kaliwat ka ng protesta kontra korap, idinaos ngayong araw sa mga lansangan at universidad. Dating DPWH Engineer Bryce Hernandez humarap sa Independent Commission. Isinurrender ang isa niyang luxury car. Sa Bukidnon, 4 ang patay nang biglang rumagasa ang baha. Daang bahay ang nasira. Bagyong Nando, dapat paghandaan ng mga kapatid natin sa norte. Posibleng maging super bagyo. Sa Frontline Sports, bagong season ng UAAP and grande ang opening sa University of Santo Tomas. Eto na nga. Rufa May Quinto, iginiit na walang foul play sa pagkamatay ng kanyang mister. Wala rin daw siyang kinubrang pera. Nag-a-apply sa Witness Protection Program sa Department of Justice ang mag-asawang Diskaya na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Paglilinaw na ahensya, hindi immunity ang witness protection. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Any statement po? Any statement, Ma'am, kamusta po kayo? Kamusta ang heart disease niyo, ma'am? Magkahiwalay na dumating sa DOJ sina Sara at Curly Diskaya para sa initial evaluation sa hiling nilang witness protection. Naka-bulletproof vest si Curly habang nakasombrero at face mask si Sara. 2 oras tumagal ang pulong ng mag-asawa kay Justice Secretary Boying Rimulya. I think that it's a relief for them to be talking to people who just want to go to the truth. Gusto lang natin lumabas ang totoo sa bagay na ito. Kabilang sa mga basihang titignan ng DOJ kung kwalipikado ang mga Diskaya sa Witness Protection Program. Una, kung nagsasabi sila ng totoo at kung talagang may banta sa kanilang buhay. Sakaling aprubahan, may DOJ specialized officers na magbabantay sa mag-asawa. Bibigyan din sila ng shelter. Protection is a privilege. If the truthfulness is attacked, or we find out that there are statements meant to derail or distract the investigation, that privilege can be taken away as well. Nilinaw ng DOJ na hindi immunity ang Witness Protection Program. Proteksyon lang daw ito kung may panganib sa buhay ng testigo. Magkakaroon lang daw ng immunity kapag umabot na sa korte at ginawang state witness ang mga Diskaya. Ayon kay Rimulya, may 2 o 3 personalidad pa na lumapit sa kanya para sa Witness Protection Program. Kinumpirma naman ni Rimulya na nakapagsumite na ang NBI sa DOJ ng sarili nitong investigasyon sa mga flood control project. Bukod dyan, balak din ng kalihim na makipagpulong sa Independent Commission for Infrastructure. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking paulit-ulit na nagme-message sa social media page ng PNP. Nanakot kasing pasasabugin niya ang tanggapan ng ahensya. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hindi maunalata. Pati may tutuloy po sa Ang lalaking yan na inaresto ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Batangas City, sangkot umano sa pagpapadala ng mga pagbabanta sa Facebook page ng PNP ACG. Hinaamin ko yan, basta bigyan nyo lang din ako ng... Wait lang, tayo muna. Sa message niya noong Marso, sinabi niyang walang silbi ang mga pulis kundi raw kayang aksyonan ang kanyang mga sinasabi. Nagbanta pa siyang pasasabugin ng headquarters ng PNP ACG. Kaagad tayong nagsagawa ng investigasyon. Seriously, we are treating this as a grave concern for us. Paliwanag ng suspect, meron siyang isinusumbong na pang-aabuso sa kanilang lugar pero hindi siya pinapansin ng mga otoridad. Ayon sa PNP ACG, gumagamit ng iba't ibang dummy account ang suspect para i-message ang kanilang FB page. Naisip ko lang po kung sa pulis ako magpo-post ng ganon. Maisip ko na masusurveillance yung lugar na yun at mapapatunayan ko talaga na may pang-aabuso. Nahaharap siya sa kasong grave threats in relation to Cybercrime Prevention Act.
Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagpakita ng magandang laban pero bigo ang Alas Pilipinas na umabante sa round of 16 sa FIVB Men's World Championship. Sa isang punto, inakala pa ng team na panalo na sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Lucky number 6 for the Philippines. Good pass, Arcia. Nag-celebrate ang Alas Pilipinas at Pinoy fans sa MOA Arena sa inakalang match point sa FIVB Men's World Championship. Pero nag-challenge ang Iran at may net fault talaga. Tuloy ang laban hanggang sa nagwagi ang Iran. Nakapanghihinayang. Mabigat lang po kasi akala natin sa atin na yung panalo. Masaya pa rin po kami na naging part po kami ng World Championship. Ang Alas middle blocker na si Kim Malabunga, sarili ang sinisi dahil sa net touch. Sorry sa akin. Siguro pagbutihan na lang ulit namin para makabawi kami para sa mga Pilipino. Huwag susuko kasi kaya pala. Yun ba lang? Kaya pala. Ang libero na si Josh Ibanez, sinabing ito raw ang most painful moment niya sa volleyball. Natalo man, umukit pa rin ng kasaysayan ang Alas Pilipinas. From the start naman ng tournament, di naman namin na-expect na aabot kami sa gantong pagkakataon. Ayun nga, syempre naging masaya kami na na umabot kami sa gantong klaseng sitwasyon. I am very proud because we improved a lot. We show that we can play a good volleyball. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Magtatagisan ng muli ang student athlete sa 88th season ng UAAP. Ang host this year, ang aking alma mater, University of Santo Tomas. Live mula sa UST, nasa frontline ng balitang yan, si Denise Valdesancho. Denise. Denise, nagmistulang Sea of Yellow ang buong University of Santo Tomas para sa opening ng 88th season ng UAAP. Tuloy-tuloy ang pagdating ng tao rito sa UST na magiging host ng paparating na UAAP season. Binuksan ng buong university hindi lang para sa Thomasians, kundi maging sa ibang bisita mula sa UAAP member schools. Ngayon lang uli mag-host ng UAAP ang UST matapos ang isang dekada. Kasi simula pa nga lang ng opening ceremony proper kung saan mapapanood sina popstar royalty Sara Geronimo at Kian Cipriano. Isa rin sa pinaka-inaabangan ng lahat ay ang Hope Concert mamayang alas 8 ng gabi kung saan mapapanood sina Rob Daniel, Earl Agustin at ang bandang Lola Amor. Kaninang alas 2 ng tanghali, nauna nang magkaroon ng isang Thanksgiving Mass para sa UAAP athletes. Denise, bukas naman simula na ng basketball action at unang maghaharap ang FEU at Ateneo na susundan ng laban ng Adamson at Lasal. Dito yan sa UST Quadricentennial Pavilion. Denise. Maraming salamat, Denise Valdesancho. Susunod, 4 patay sa pagragasa ng baha sa Bukidnon. 4 na iba pa nawawala. Babaeng naniningil ng pautang, sinaksak ng nangutang. At Ashtin Olviga, level up daw ang closeness kay Andres Mulak. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinampal at pinagsasaksak ng isang babae ang inutangan niya sa Zamboanga del Sur. Ang dahilan, naniningil na ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Saksak, galos at takot ang iniwan sa 23 anyos na si Ana Marie Villaruz ng babaeng kanyang pinautang na si Elias Jeng, 30 anyos. Sa investigasyon, nagkaharap at nagkasundo na sila noon sa barangay
na sa September 16 magbabayad si Jing ng utang na 20,000 pesos. Nitong Martes, natanggap ni Ana Marie ang mensahe ni Jing na hawak na niya ang perang ibabayad. Pinapunta niya sa kanilang bahay sa Barangay Liba si Ana Marie, pero hindi siya dinatnan doon. Nag-antay ng halos 2 oras si Ana Marie hanggang sa naglakad siya sa kusina. Bigla na lang siyang sinampal sa bibig, saka pinagsasaksak ni Jing. Nasipa niya ang sospek, kaya nakatakbo at nakahingi ng tulong. Agad naman siyang dinala sa pagamutan. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo, leeg at tiyan. Patuloy pa siyang nagpapagaling. Ang sospek naman, sumuko rin sa mga pulis. Pero ayon sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, nagkasundong biktima at sospek na magkaareglo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nasawi ang 4 na residente kabilang ang 2 menor de edad matapos anuri ng baha sa Valencia, Bukidnon. Daan-daang bahay din ang nasira sa tindi ng flash floods. Live mula sa Valencia, Bukidnon, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong update dyan? Cheryl, patuloy ang search and retrieval operation para sa 4 pang inanod ng flash flood sa Pulangi River dito sa Valencia, Bukidnon noong Miyerkules ng gabi. Gumamit na sila ng backhoe dahil baka natabunan na ng lupa ang mga biktima. Napahagulgol na lang si Aling Mira Danico habang hinahanap ang kanyang 13 anyos na anak na si King Winston. Tinangay ang binatilyo ng biglang rumagasa ang baha sa barangay poblasyon sa Valencia, Bukidnon. Pero kahapon, isa si King sa 4 na bangkay na na-recover ng rescue team. Makaingon gyud ko nga murag dili tinuod, nga murag damgo lang ang tanan, nga murag di na gyud ko makasabot og unsa pa gyud akong kuanon gyud. Sa akong buhaton. Sakit kaayo pa sa ako nga mawad anak. Bukod sa 17 anyos na dalagita at 27 anyos na babae, bangkay na ring natagpuan ang school principal na si Larry Labay na inanod ng subukang isalba ang kanyang sasakyan. 4 pa ang patuloy na hinahanap. Ito ang sitwasyon dito sa Barangay Poblasyon kung saan isa ang lugar na ito na naapektuhan sa nangyaring flash flood dito sa gilid ng Pulangi River noong nakaraang Miyerkules. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, may mga bahay na nasira at meron ding 2 sasakyan na nakatenga dahil inanod ng tubig baha. Ayon sa mga otoridad, ang rumagasang baha ay bunsod ng localized thunderstorm sa lugar. Sa ngayon, nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Pero ang ilan ayaw nang bumalik dahil sa takot. Higit 2,000 pamilya o 5,800 individual ang apektado habang aabot sa 832 bahay ang nasira at inanod. Cheryl, hindi na pinayagang makabalik sa kanilang mga bahay ang mga residenteng nakatira sa gilid ng Pulangi River dahil nasa danger zone na ito. Ibigyan naman sila ng relocation area. Cheryl, sa ngayon ay nagdeklara na ng state of calamity sa buong Valencia City dahil sa flash flood. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. Weather update tayo mga kapatid, patuloy nating binabantayan ito pong bagyong Nando habang patuloy din po ang paglakas nito habang binabaybay itong East Philippine Sea. Ang bagyong Nando po sa kasalukuyan ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 85 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 km per hour. Ito po ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Ito pong bagyong Nando ay huling namataan ng Pag-asa sa line around 905 km east ng Central Luzon. Nandito pa nga yan sa East Philippine Sea. Ito po ay posibleng tumungtong na sa typhoon category bukas na may taglay na lakas na hangin sa 120 km per hour at maaaring sa linggo hanggang Lunes umabot po ito sa super typhoon category na may taglay na lakas na hangin umabot sa 185 km per hour
o higit pa. Bukod dyan, ito pong bagyong Nando nga ikikilos at tutumbukin itong extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya kailangan po natin mag-ready sa posibleng maging epekto nito dahil magiging mapanganib at magiging destructive na bagyo po itong bagyong Nando. Again, ito po yung ating tinatawag na area of uncertainty. Maaaring mas mataas po dyan or mas mababa yung tumbukin ng sentro ng bagyong Nando. Pero yun po yung ating reference point lamang ha. Dahil po sa lawak ng bagyong Nando, either umakyat o bumaba po yan, mararamdaman po ang epekto niya sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa extreme northern Luzon. Kasama na rin po dyan ang northern Luzon at central Luzon. Maliban po dyan, mararamdaman din po natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon habang lumalapit po ang bagyong Nando sa ating bansa. Sa kasalukuyan, yung panglabas na kaulapan, ito pong bagyong Nando ay nagdadala na po ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan at posibleng thunderstorm dito sa ilang bahagi ng Bicol region. Kasama na po dyan itong area ng Eastern Visayas. Yung ating habagat naman o southwest monsoon ay nagdadala ng mga kalat-kalat na pagulan dito po sa areas ng western section ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan, maging dito sa ilang bahagi ng Ilocos region. Yung paglakas ng habagat dahil sa bagyong Nando, mararamdaman natin yan sa linggo. Magsisimula po yan dito sa Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropas. Darating na Lunes, mas mag-extend naman po yan dito sa area ng Calabarzon, Bicol region, kasama na po dyan ang Metro Manila. Kasabay po yan ng paglapit ng bagyong Nando sa darating na Lunes, sasakupin na po niya ng malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na ang Northern Luzon, kasama na rin po dyan ang extreme Northern Luzon na kung saan magdadala po yan ng malalakas na bugso ng hangin na may kasamang malalakas na pagulan. So paghandaan po natin yan sa mga susunod na araw. Dito sa Metro Manila, mula ngayon hanggang bukas, hanggang sa linggo po, maulap po ang panahon natin kaysa nakasanayan. Although minsan sumisilip naman po yung ating araw at nagpapakita nga yung araw at nagiging maulap po ang panahon natin. Posible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan at tuwing hapon at gabi, maaari din po tayong makaranas ng mga thunderstorms ngayong weekend. So mag-ingat din po tayo dyan. Pero sa darating na Lunes mas magiging mataas po yung ating tsansa ng pagulan at magpapatuloy yan sa mga susunod na araw mula Lunes, Tuesday hanggang Wednesday dahil na po yan sa epekto ng enhanced habagat na maaaring idulot ng epekto nitong bagyong Nando. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Biyernes. Kabi-kabila man ang trabaho ni Elijah Canlas, go pa rin ang aktor sa protesta kontra katiwalian ngayong darating na linggo. Wala namang kumukontra sa level up closeness daw ngayon ni na Ashton Olviga at Andres Mulak. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Minamahal fever is on. From Manila to Visayas, dagsa ang fans ni Andres Mulak at Ashton Olviga. Kwento ni Ash, special moment ito sa kanila nang katandem niya na si Andres Mulak na naluha pangaraw. Dahil daw sa kanilang first movie ever na Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Naging so for close na raw sila sa isa't isa. Ano yung level ng hindi ka na nahihiya sa kanya? May nasabi yung utak ko pero parang ayoko sabihin. Bulong ko na nga. Abangan ang Ash Dress sa premiere night ng kanilang pelikula sa September 22 at sa September 23 naman ang kanilang kapatid Media Day. Showing na ang Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna sa September 24. Mapapanood nyo na rin ang pagbabalik teatro ni Vibe Jock Elijah Canlas sa theater adaptation at rerun ng award-winning Cinemalaya movie na Dagitab. Mapapanood din si Elijah sa dalawang Cinemalaya entries na Raging at Water Sports. Kahit abala sa kanyang mga trabaho, updated pa rin siya sa maiinit na issue. Dadalo pa nga raw siya sa protesta kontra katiwalian sa linggo sa EDSA People Power Monument. Bilang alagad ng sining, tingin ko tungkulin ko yon at responsibilidad ko to speak up. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Susunod, kaliwat ka ng protesta kontra korupsyon, ikinasa ngayong araw. At Rufa May Quinto, itinangging may foul play sa pagkamatay ng mister. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages
ng News 5. Bago ang malawakang kilos protesta sa linggo, nagrally na ang iba't ibang grupo ngayong araw para tutulan ng korupsyon lalo na sa flood control projects. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, lumabas mula sa kanilang mga klase ang mga estudyanteng nasa likod ko ngayon na pawang miyembro ng grupong One Taft para mag-rally kontra korupsyon. At galing sila sa iba't ibang mga kolehiyo at universidad dito sa paligid ng Taft Avenue na madalas binabaha, kaya dismayado sila sa mga maanomalya o manong flood control projects. Pero bukod dito, kaliwat ka ng protesta rin ang idinaos sa iba't ibang panig ng bansa. Sunod-sunod na malalakas na busina ang narinig sa Ligarda Street sa Maynila. Hinikayat kasi ng mga ralista mga dumarang motorista sa tinawag nilang busina kontra korupsyon. Bago ito, naglatag ang isang grupo ng mahabang tela na kulay pula habang tumatawid sa Recto Avenue. Para raw yan sa global campaign na Draw the Line para sa climate change. Imbis daw kasi natutukan sana ang krisis sa kalikasan, napunta lang ang pondo ng bayan sa maanumalyang flood control projects. Binabayo tayo ng dilubyo, ng mga bagyo, pagbaha. Yung pera na kailangan ng mga komunidad, lalo ng Maralita, binubulsa pala ng ilang tao lamang. Nakisali rin sa kilos protesta ang grupo ng mga manggagawa na pinangunahan ni Calio de Guzman. Hanggat political dynasty ang namumuno sa tuktok ng ating gobyerno, hindi titigil ang korupsyon dahil ang political dynasty, kakambal niyan ang pagnanakaw. Nangalampag naman ang mga magsasaka at estudyante sa opisina ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Binato pa nila ng putik ang isang project billboard. Gusto raw nilang managot ang mga sangkot sa umunoy ghost flood control projects. Kailangan po makulong sila dahil sila milyon-bilyon pero kami mga magsasaka, gutom, hirap. Hindi namin alam saan kami kukuha pagkain sa araw-araw. Nag-walk out naman ang mga estudyante sa University of the Philippines Los Baños sa Laguna. Bukod sa pagkondena sa korupsyon, nanawagan din silang itaas ang budget sa edukasyon at ayuda. Sa tanggapan naman ng DOTR, nagkilos protesta ang ilang transport groups. Dapat daw, ilaan na lang ang pondo para sa Public Transport Modernization Program. Pondo na hinihingi namin kaysa naman mapunta lang sa korupsyon. Sa gitna ng protesta, lumabas ang ilang opisyal ng DOTR para makipagdialogo. Nanghingi na raw sila ng mas mataas na budget para sa service contracting at fuel subsidy. Cheryl, bukod sa pagsigaw dito sa lansangan, nagdaos din itong mga estudyante ng kanilang candle lighting activity at meron din silang human chain na ginagawa kontra pa rin yan sa katiwalian. At kanina, namimigay din sila ng mga flyers dito sa mga motoristang dumaraan dito nga sa bahagi ng Taft Avenue. Simultaneous o sabay-sabay itong ginagawang pagkilos ng grupong One Taft sa iba't ibang mga eskwelahan o universidad dito nga sa kahabaan ng Taft Avenue. At sila rin daw ay sasama at makikiisa sa mas malawakang rally sa darating na linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Meron ding protesta ngayong gabi dito sa Quezon City. May dulong sulo ang mga realista na galit sa mga korap. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, sa mga lugar pa nagkaroon ng rally. Yes, Julius, nangalampag nga sa Quezon City Hall sa Andes Circle, sa Pasig Palengke, sa Pasay Rotonda at Monumento ang mga rallyista at kinokondinahan nila ang korupsyon na malawakang korupsyon dito sa gobyerno. At dito nga ngayon sa Welcome Rotonda ay sigaw nga nila na lahat ng kurakot ay managot, especially nga yung mga sangkot. Hawak ang mga sulo, sinindihan ito ng mga nagpoprotesta. Simbolo raw ng liwanag sa gitna ng dilim na korupsyon. Mariin nilang kinokondena ang anomalya sa flood control na anila at ugat sa walang katapusang kahirapan. Sila raw ang tunay na biktima, ang mga manggagawa at may hirap na lumalaban ng patas sa buhay. Mababa ang pasahod kahit mahal ang mga bilihin.
Habang bilyon-bilyon ang nilulustay sa ghost projects, overpriced deals at palpak na infrastruktura. Ayon sa mga grupo, umabot na sa 52.66 billion pesos ang inilaan para sa flood control project sa Metro Manila. May budget pero nasaan ang resulta? Sa harap naman ng Quezon City Hall, nag-ingay at nangalampag ang mga residente. Pinangunahan ito ng grupong upak o ugnayan ng pagkakaisa kontra korupsyon na nananawagan ng paniningil at pananagutan. Matatandaan sa Senado, pinangalanan ng mag-asawang contractor na ni Sina Curly at Sara Diskaya ang ilang opisyal, engineer at broker na umano'y tumanggap ng kickback mula sa kanila. Kabilang sa mga idinawit, 4 na kongresista mula sa Quezon City. Sina Kong Arjo Atayde, Marvin Rilo, Patrick Michael Vargas at Kong Marivic Pilar. Julius, sa ngayon nga ay patuloy ang ginagawang kilos protesta dito sa Welcome Rotonda at hawak pa rin nga nila yung mga sulo. Ito ay build-up rally pa lamang dahil ang malawak ang kilos protesta, ina-encourage nga nila ang lahat na lumahok dito sa September 21, araw nga yan ng linggo, Luneta 9 a.m. at meron din sa hapon sa EDSA People Power Monument. Julius. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Humarap na sa Independent Commission si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez at isinuko ang isa niyang luxury car. Palalabasin naman muna si Hernandez sa Senado para mangalap ng ebidensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa gasa mode, walang palalampasin at walang sasantuhin. Yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson kaugnay sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Nasasangkot sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na umano'y nagpababa ng milyon-milyong pisong pondo para sa Bulacan flood control projects. Pero giit ni Senator Lacson, kailangan ng resibo. Kaya hiniling niya kay Senate President Tito Soto na payagang pansamantalang makalabas ng detention si Bryce Hernandez para mangalap ng ebidensya. Inaprubahan na ito. Bukas Sabado mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. makakalabas si Hernandez kasama ng OSAA, escort at abogado. Hindi alisin ng contempt. Ang binilingkuran sa mga abogado namin, kailangan closely coordinated do sa lawyer ni Bryce Hernandez. Na kapag siya'y sinamahan palabas, dapat may permiso din yung kanyang lawyer. Matapos ang pagdinig kahapon, nilinaw ni Lacson na hindi pa absuelto sina Villanueva at Estrada. Dagdag pa ni Lacson, tila may selective memory si Hernandez at hindi pa ibinubulgar ang lahat. Gayunman, hindi rin daw ligtas o safe sina Estrada at Villanueva matapos matukoy ng komite ang 355 million pesos na itinuturo kay Estrada sa 2025 GAA at 600 million pesos na itinuturo naman kay Villanueva mula sa unprogrammed funds ng 2023 GAA. Mariin nila itong itinanggi. Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala at hanggang ngayon nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Oo, ang akiloob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. Ngayong araw, humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina Bryce Hernandez at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isinorender din ni Hernandez ang isang luxury car na nagkakahalaga ng 13 million pesos. Ayon kay ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong, malaking lead para sa kanilang investigasyon ang mga inilahad ni Hernandez. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nilinaw ni Rufa May Quinto ang tunay na dahilan sa pagkamatay ng asawa niyang si Trevor Magallanes. Sa kanyang vlog, sinabi ng aktres na walang foul play at hindi rin nag-suicide ang kanyang asawa. Ayon sa bayaw ni Rufa May, atake sa puso ang ikinamatay ni Trev na nasa lahi raw ng kanilang pamilya. Nilinaw rin ni Rufa May na wala siyang kinubrang pera kaugnay ng pagkamatay ng asawa. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rice.
Susunod, mula sa Golden Arenola ni Quirino hanggang sa payong sa Rolls-Royce, balikan natin ang katakot-takot na katiwalian sa kasaysayan ng Pilipinas. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Marami ngayong nagagalit sa panibagong anyo ng korupsyon sa ating bansa. Mula sa ginintoang Arinola ni Quirino pork barrel scam hanggang sa payong sa Rolls-Royce. Binalikan ni Lourdes de Vera ang katakot-takot na katiwalian sa kasaysayan ng Pilipinas. Naiintindihan lang natin ang abstraktong ideya pag meron ng anyo at mukha. Noong 2013, malamang hindi pa rin ganap na nauunawaan ng tao kung ano ang PDAF scam hanggang kumalat ang larawan ng anak ni Janet Napoles na marangya ang buhay sa Amerika. At ngayon, sumambulat lang ang galit ng masa tungkol sa flood control na anomalya nang makita ang mga ito at ito at ito. Dahil sa panahon ng social media, palaging may resibo. Pero paano kung nung panahon na wala pang mga internet at Facebook at iilang mga tao lang ang nakakapagdesisyon kung ano ang mababasa mo sa dyaryo o maririnig sa radyo? Taong 1950 may nagpakalat ng isang chismis na malisyoso tungkol kay Elpidio Quirino, ang ika-6 na Pangulo, na sa sobrang rangya daw ng buhay ng Ilocanong presidenteng ito ay meron pa raw siyang urinolang ginto. Ang presyo, 250 pesos. Bumili rin daw ng kama na nagkakahalagang 5,000 at ang pinambili umano ang 88,000 pesos na budget na galing sa pondo ng gobyerno na ginamit para pagandahin ang pribadong mansyon ni Quirino sa Dewey Boulevard. May kontrol ang mga kalaban niya ng dyaryo, saka tinatad ang mga dyaryo. Yung mga nagbabasa, na-impluwensya na maniwala na mayroon ng gintong irunulan. April 28, 1949, sinampahan ng impeachment complaint ng 7 kongresista si Quirino. Ilan sa mga bintang nila sa Pangulo, maliban sa misappropriation of funds, ay nepotismo dahil tinulungan umano ni Quirino ang negosyo ng kapatid niyang si Antonio sa ilang kontrata sa gobyerno. At ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na unang tinatag noong 1949, ang unang pinuntirya ay mga aligasyong ito. Ang malupit pa dyan, ang grupong nag-iimbestiga ay mga kapartido pa niya sa Partido Liberal. Sa huli, ang mga nag-aakusa ay wala namang naipakitang urinola. Dahil wala naman talaga. Dahil talagang gawa-gawang kwento lang talaga na permanenteng nagmantsa. Kaya na-dismiss agad ang kaso. Mami, ano ba talaga itong golden orinola na ito? Sabi niya, Iha, ako mismo ang bumili ng orinola na stainless steel sa Baclaran. Kaya, hindi ko alam kung paano nila ginawa yung storya ng golden orinola. It is a figment of the imagination. After the investigation, sinabi ng Kongreso, wala silang valid reason kung paano sila magsasampa ng impeachment charges laban kay Pangulong Quirino. So it was dropped. Meron ng threat of impeachment pero hindi rin nangyari. Sapagkat nung araw, kontrolado pa ng mga Liberal Party yung Kongreso noon. Pero 1953, yung nationalista, both houses, kanila na. At hindi na mahalaga kung walang pruweba. Dahil sa imahinasyon ng publiko, si Quirino ay ang elitistang pangulong diskonektado na sa kanilang realidad. Ang isyu sa gintong orinola ay muling binuhay noong halala ng 1953 at isa sa mga dahilan na ikinatalo ni Quirino kay Ramon Magsaysay. At hindi naging mabait ang kasaysayan sa kawawang Quirino. Kahit na marami sa ating tinatamasa ngayon ay dahil sa kanya. Sa maligalig na media at mundo ng politika, ang katotohanan ay hindi na mahalaga. May timbang ang paboritong kasabihan ng isang Nazi na propagandista. Ang kasinungalingan na inuulit-ulit ay nagiging katotohanan. Sa susunod na kabanata ng KKK,
na pagbabalik tanaw sa mga nakalipas sa kaso ng korupsyon. Taong 1962, ang iskandalo na sentro ang Amerikanong negosyanteng si Harry Stonehill na ang panunuhol ay umabot pa raw sa pinakamatataas na sangay ng gobyerno at nag-iwan ng mantsa sa gobyerno ni Diosdado Macapagal. Mga kapatid, abangan po ang protesta, ang special coverage ng News 5 at iba pang kapatid channels sa anti-corruption rallies sa Luneta at EDSA. Ngayong linggo po yan, September 21, dito sa TV5 sa One News, 1PH at True FM. Yan. Ingat po tayo sa pag-attend sa mga rallies na ito at maging mapagmatsyag po tayo sa paligid natin kasi baka may mga mag-take advantage, di ba? Yes, At gumawa ng kaguluhan. So dapat ay maging alerto po tayo. Ingatan nyo yung mga dadalhin yung gamit, magdala po kayo ng payong, nandoon yung tsansa na bumuhos sa ang ulan. At ipagdasal po natin na maging mapayapa itong rally ito. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito po sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.